Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ng iyong year 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Tingnan natin energy mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha, ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ang desisyon na to. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas dito. Your energy in the year 2026 Taurus. You show me. Your energy. Okay. Energy mo by the year 2026. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na you are more on thinking about the positivity in life. Nandun ka sa point na yon. And may mga bagay ka na ma-accept mo na. No? May mga bagay na may pag-let go no? Andun ka sa point na may mga ile-let go ka na, totally. May mga aalisin ka sa buhay mo, ganyan. Yun ang nakita ko sa yung energy. Mas more kang magpapakatotoo sa sarili mo, yung energy mo. Mas more kang mag-focus sa mga manifestation mo sa buhay mo or nahadun ka sa point na may mga i-move forward ka na mga plano. May mga ipaprogress ka na mga bagay-bagay or andun yung mag-a-action ka na. Yan, may mga action situation ako na nakikita sa'yo. Dito, energy mo rin is, yun, it's more on recovery. Yan, magkakaroon ka ng mga recovery situation by the year 2026. Maaaring magkakaroon ka ng pakikipag-usap sa isang mother figure or sa isang babae. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kung sino man siya sa buhay mo. No? Yun. Pwedeng ikaw ito sa kanya. Pwedeng siya ito sa'yo. Yun. Also, andito na, it's more on recovery and improvement ang nakikita ko sa inyo. Pagbabalik ng iyong lakas ng loob, ganyan. Ng strength, pagbabalik ng strength mo. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon na energy mo kasi parang may nagtapos sa buhay mo or may mga end of the hardship na pwedeng nandun ka sa point na yun, yung energy mo. Tingnan natin ang iyong work. When it comes sa work, ito yung mga activity involving physical effort task, mga assignment, project, maybe duties, commission, or mga function mo by the year 2026, yung mga i-go o yung mga irara na situation man yan, yung i-operate or yung mga i-perform mo. Taurus in 2026 work. Please show me. Ano po ito? Ang mga i-work mo with a year, universal na ibig sabihin niya, The 6 and the 6, oh. Okay, ang mga i-work mo daw dito. Yung iba dito related to sa sa territorial, ganyan. May mga i-work ka. Siguro may mga asikasuhin ka. Yun ang nakikita ko sa i-work, mga work situation mo. Yung mga task na gagawin mo. Andito ka na rin sa point na pwedeng ikaw is may mga ayusin ka mga bagay na related sa mga mahal mo sa buhay, ganyan. Maring may mga isasaayos ka o kaya nahandoon yung may mga tutulungan ka. Yun na nakikita ko i-work mo. Pwede rin ito is related to a health issue if ever na may mga health issue situation na pwedeng maganap. Ganyan, mga check-up, hospitalization, mga ganun ang nakikita ko sa dito. Yan ang mga i-work out mo daw sa nakikita ko dito.
And also, mas more ka magfo-focus this time when it comes to your there's a new beginning kasi, no, when it comes to your money, ganyan, nandun ka sa point na yan. Actually, nasa sayo nga yung luck by the year 2026, no? Nasa sayo yung luck. Siguro, mas more ka ngayon na, mas more ka magiging organized pagdating sa pera mo, ganyan. May mga bagay ka na, may pag-uusapan territorial. Hindi ko alam in what way. Siguro, magiging maayos na siya, pwedeng ganun, o yung mga isasaayos ka na territorial. Mas magiging focus ka to organize yung mga bagay-bagay by the year 2026. Mas more ka magiging organize. Pwedeng sa pera mo, sa mga trabaho mo, sa sarili mo, sa mga bagay-bagay na pwede mo actionan. Yun na nakikita ko sa iyo dito. I-work it hard mo raw. Siguro, hindi nyo, kung may mga nagyaring frustration, aayusin mo na yan. Kung may mga nagkaroon ng mga hindi magandang nangyari by the year 2025, by the year 2026, maisasaayos mo na siya lahat. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na maiintindihan mo na, pwedeng ganun. Ako nakikita, may mga pagkakasundo na pwedeng maganap dito. Yan, pwedeng makikipagkasundo ka, kakausapin ka, or may makikipagkausap sa'yo, or makikipagkasundo. Parang may mga ganun. May mga magtatapos, pwedeng kung nagkaroon ng conflict, okay na lahat. Kung may mga nagkaroon ng hardship, okay na rin lahat. Tulad din dito, parang doon. Tingnan natin ang iyong career. When it comes sa career, ito yung mga occupation. Yan, kung ano yung trabaho mo ngayon. Occupation, profession, vocation, pwedeng ganun. Yung calling, sa mga gusto, yung mga baka gusto nyo maglipat, or yung career, kung mga estudyante kayo, or mga nag-aaral kayo, baka pwedeng ganun, ano. And then also yung mga employment, job, yung mga pwedeng naka-line up sa'yo, ganyan, yung mga position, kamusta yung career when it comes to 2026, o yung mga walk in life na pwede sa'yo. Tingnan natin. Year 2026 para kay Taurus. Year 2026. So, career. Kamusta ang career niya? Career niya. The Three of Coin. About career mo. Okay. When it comes sa, you have the Ten of Coin. Oh my God. Okay, when it comes to your career, o kung ano yung meron ka sa ngayon, no, is nandito yung magiging busy ka. Ganyan. Mas more ka magiging busy this year. Ang nakikita ko sa'yo dito, may mga project. Ako nakita, maaaring may mga bagong gagawin, may mga new project situation, may mga bagong ganap na magaganap sa'yo. Sa nakita ko, busy. Andito rin situation, may mga dealing situation or mga partnership, may mga plano na magaganap when it comes to your career. May mga aralin ka actually sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito, magiging maganda yung career mo kasi tatanong ko yun, no? Magiging maganda siya. Ibig sabihin is mas magiging more blessed ka by the year 2026, no? Pagdating sa career mo. Dito, alam mo dito pa lang, tsaka dito, maganda na. Nagkakaroon ng alignment. Ganyan. Kasi 'di ba sabi ko dito para magkakaroon ka ng pag-organizing something. 'Yun. Kaya sa career mo, ang nakikita ko sa iyo is very good siya. Hindi mga dealing, kakaroon ka ng mga dealing, you are more on focus and magiging ka ng more on effort when it comes sa career mo. Sa nakikita ko sa iyo by this yan. Magiging baka iba dito is very hectic by the year 2026. Yun, may mga new situation, may mga action, handun din yung mga beginning of a project, may mga new idea. Actually, meron pwede sa iba, no, when it comes to a career. Blessing, ito. It's a good foundation and a blessing, wealth, prosperity, something. Yun. And then also, yun nga, tulad ko sa iba, busy. Pero mag-ingat ka pa rin kasi may mga tao pa rin na pwedeng magkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan pagdating sa mga kasama mo sa trabaho or kung nasaan ka man ngayon. Yan. When it comes naman sa naka-alignment sa'yo, sa iba sa inyo, no? When it comes sa year 2026, ang nakikita ko sa'yo dito is pwede ka sa mga accounting, banking, mga investment management, pwede ka dyan. O yung mga related sa mga property, yan, pwede ka dyan. Sa nakikita ko dito
Yan. And then also sa financial advising, pwede ka doon, no? Pwedeng mayroon kang alam or yun yung mga pwede sa'yo when it comes to your career. Also, hotel management. Yan, pwede yan. Hotel management, real estate. Yan, baka nandun ka sa point na pwede ka rin kasi sa mga nagbebenta-benta ng mga lupa, ganyan. Yan, pwede ka dyan. Basta yung mga real estate, nutritionist, pwede ka rin sa mga child care, mga child care service or caring service situation, pwede ka dyan. Kahit yung mga elder care, pwede ka dyan. Elder care, mga therapist, actually pwede ka rin doon. Or pwede, basta mga ganun na nakikita ko sa'yo. Pwede ka sa yung the healing situation, parang ganun. Ako nakikita sa'yo. And yung mga holistic wellness practices, pwede ka sa gardening, landscaping service, pwede professional, pwede yung mga cook. Yan. Kung mahilig ka mag-cook, pwede ka rin dun sa pag-cook or pwede ka rin na supportive cook, ganyan. Pwede ka sa mga ganyan. And also, craft, pwede ka rin sa mga craft. Pwede ka rin dito no, kung gusto mo mag-business, pwede ka rin. Kasi dito, marunong ka kasi makipag-cooperate. Marunong ka makitungo. Kaya mga consulting, ganyan, mga coaching, business coaching, pwede ka dyan sa mga career na yan. Yung mga related dun sa mga nabanggit ko, pwede ka dun. Sa nakita ko dito. Kung titingnan ko nga sa'yo dito, ano ka naman Ano ba to? Very active ka namang tao. Kaya, kung ano yung naaano mo, pwede ka dito. Mga sales marketing na yan, no? Pwede ka rin dyan. Pwede ka sa mga ganyang, iba dito, pwede kayo sa no? Mga performance, parang you can use your charisma sa nakikita ko sa'yo dito. Yan. Yung pwede kayo sa mga mga public speaking, pwede ka rin dun Sa iba sa inyo, pwede kayo dyan. Construction, pwede rin. Tingnan natin ang iyong business. Kung may business ka man o wala. Ayan, tingnan natin. Pwede rin kung wala kayong business, sa trabaho, i-connect pa rin natin. O kaya naman yung baka nagbabala kayo, di ba? Tingnan natin. When it comes sa business, o halimbawa, meron kang pinamamalakaran this time. Halimbawa, meron kang jeep, meron kang tricycle, meron kang, di ba, kung your own yun, pwede yun. Kasi dito kasi pwede ka mag-own business. Small niyan or malaki or medium actually. Yung unahin mo sa small, then medium, pwede ka. Tingnan natin comes sa your business. Kamusta ang business ni Taurus? Your business. Ay. Anong ibig sabihin, universe? Ano to? The 10. Okay. When it comes sa business mo, by the year 2026, kung meron kang business sa nakikita ko sa dito, by the year 2026, merong mga sitwasyon, no, na maaring hindi mo magugustuhan by the year 2026, sa nakikita ko dito. Pwedeng magkakaroon ng mga problema sa business mo, malaki man o maliit yan, maaaring magkakaroon ng mga hoping hindi lahat kayo, pero pwede magkaroon ng failing dito. Pwede may mga sitwasyon na kung nasa trabaho ka lalo, no, may mga bullying situation din kasi ako nakikita sa'yo. Kung nasa trabaho yan, magkakaroon ka ng pag-isolate or sa bullying situation, may mga pwedeng lungkot or failing or pagsisisi na pwedeng maganap. Ganun. Disappointment also pwede, dito. Pwedeng may mga tao or may tao na mabuli ka or ma-disappoint ka sa kanya or pagdating sa trabaho mo, ganun din sa business mo, baka may mga biglaang maganap na maging rude sa'yo, hindi maging maganda yung salita sa'yo. Medyo habaan mo pa yung PC mo by the year 2026 pagdating dito, sa trabaho man yan or sa business mo. Yan, baka magkaroon ng hindi magandang communication with someone sa nakikita ko sa'yo dito. Pero, before end ng ano dito? Year 2026 o kasabay o the October, pwede magiging maganda
or magiging good yung ano mo pagdating sa business mo. Mas magiging okay siya sa nakikita ko sa dito. And then kung kayo naman is gusto niyo mag-business by the year 2026, planuhin mo daw siyang maigi. No, huwag kang maging impulsive or huwag kang pabigla-bigla. Pag-isipan mo siyang maigi kung ano talaga yung pwede sa'yo or kung ano talaga daw yung gusto mo pagdating sa business. Pero, ate, pwede ako mag-business. Yes, pwede ka mag-business by the year 2026, no, dito. Pero, make a plan para hindi rin mag-mess kahit papaano. Kung ano yung pwede sa inyo. Tulad din ng sinabi ko kanina, same ano, small business to medium business, pwede ka dyan. Yun na nakikita ko sa'yo dito when it comes sa business mo. And then, dito kasi, pwede ka sa mga retail. Alam mo yung mga retail? Mga retail and tsaka mga service. Yan. Yung retail and service business. Pwede ka sa mga ganyan. So, nakikita ko sa'yo dito Siguro pwede ka sa mga grocery store, yan, mga laundromat, dry cleaner, yung mga repair, yan, pwede ka kung magaling ka sa mga ganyan. Pwede ka sa ganyan. O kaya yung mga coin dealership. Di ba, retail din siya, di ba? Yung mga retail store. Pwede, meron yun, di ba? Mga buy and sell, pwede ka. Yan, buy and sell, trading. Ano ba, paano ba yung trading? Basta mga trading, pwede ka yan. Mga collectible, or yung mga investment ng mga coin, mga ganyan. Siguro yung mga stocks yun. So, I think pwede ka sa mga stocks, mga ganyan. Tsaka pwede ka rin sa yung mga online platform. Yan, pwede ka dyan. Yung mga like ng Amazon, eBay, di ba pwede kang doon, mga retail ka doon. Yung para magiging amplifate. Hindi ko alam yun eh. Kayo na mag-visit to si ate. Nag-explain pa talaga si ate mo. Wala namang alam sa ganyan. Wala kasi akong alam sa mga part na yan. Pero ang alam ko, affiliate ba yun? O kaya yung mga parang partnership. Pwede ka sa mga ganun. Yan, pwede sa'yo yan. Mga financial consultant na mga pag-guide. Yan, pwede ka sa mga pag-guide ng mga individual kung paano mag-invest, ganyan. Pwede ka mga advisor, pwedeng ganun. Kung may ano ka ha, kung may kaalaman ka. Pero sabi dito, planuhin mo no? Yung mga cryptocurrency, pwede ka dyan. Yan, yung mga managing or transacting, pwede ka sa mga ganyan. Pwede ka sa mga ganong sitwasyon. Pero kung gusto mo lang naman, tingnan natin, ano na ba ako sunod? Money. O, diba? Siyempre, kailangan titingnan din ng sunod-sunod. Tingnan natin. Kamusta ang money ni Taurus? Pero, kung may business ka dito, ingat ka sa mga makakasalumuha mo, O kaya sa trabaho mo rin, ingat ka. Kasi pwede ka magkaroon ka ng makakasugutan, rude. Magkaroon ng mga rude situation, ganyan, ma-burnout ka. No, may mga pwede ka rin kasi ma-unfocus dito. May mga sitwasyon na pwedeng mga wala kang magawa, kung tanggapin na lang yun, pwedeng ganun. Medyo maging alert ka na pagdating sa trabaho mo or if you have a business, maging alert ka na ha. Money ni Taurus 2026. Money. Year 2026, your money. Okay, when it comes to your money sa year 2026, as long as you are balancing, sa nakikita ko dito, as long as you are balancing, mas magiging okay siya. No, may mga sitwasyon kasi na kailangan mo rin na planuhin pagdating sa money mo or kailangan mo talagang mag-aksyon. Ang sinasabi rin dito is kailangan mo daw maging mag-explore ka na mag-explore ng mga bagay kung paano mo palalaguin yung yung kaperahan mo or if you have a plan, i-forward mo daw yon, no? Dito rin sa sitwasyon mo, kasi the magician din, ibig sabihin is may mga bagay na kailangan mong talikuran pagdating sa pera. I don't know why Siguro, for being a very supportive person, pwedeng ganon, if ever. O maybe, need ng limitation, need ng boundaries, pwedeng ganon. Kasi nandito ka sa sitwasyon mo na sakto.
no? Andun kasi sitwasyon mo na maaring nag-iingat. Kailangan mo rin kasi mag-iingat, no? Dito sitwasyon. Hoping walang pagja-jungling na maganap o mangyari pagdating sa money mo. Pero ang iba kasi sa inyo siguro may mga unfinished business pagdating sa money or related ang money. Yun ang nakikita ko dito. Ate magiging successful ba? Magiging successful siya siguro by the half year, pwedeng ganun. May mga goal na pwedeng mas more kang gagaang pagdating with the half year of the 2026. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Pero ang sinasabi dito, may mga bagay ka lang na talagang kailangan mong ayusin dito. May mga bagay na need to evaluate pagdating sa paggastos or balance, need and control and balancing. Yun ang nakikita ko sa dito sa sitwasyon. Kasi meron ka pa mga nire-recover no, pagdating sa pera. I don't know why, may utang ka ba or may mga related ang money na need to recover. Parang there's a recovery from a difficult situation ako nakikita sa dito. May something recovering situation or need to recover, ganyan. Kumbaga, need mong mas more kang maging balance by the year of 2026. Tingnan natin ang money, health. Tandaan nyo, hindi po ako doktor, hindi rin ako nurse. Magpa-check up pa rin kayo para sure na sure tayo, ha? Kamusta ang health ni Taurus? Health niya. Okay. Okay, when it comes sa health mo, sa nakikita ko sa'yo dito, okay ka naman. Siguro ang nakikita ko ito, may susuportahan ka na tao na may sakit. Dito. Kasi ang magiging sakit mo lang naman dito yung mga mild yung mga basic, mga sipon, ubo, ganyan, pwedeng ganun. Ako nakikita. Siguro, pero mayroon kang, either may susuportahan ka or may taong hihingi sa'yo ng suporta when it comes to a health. Dito. Sa iyo. Yun. Baka may tutulungan ka. Ingat ka pa rin, no? Dito. Tsaka, when it comes sa health mo, ingatan mo rin yung yung emotions mo. Ganyan. Kasi kasi meron ako nakikitang low energy in this part. No? Baka hoping hindi ikaw o kaya medyo malambot lang talaga yung puso mo sa lahat. Sabay ganun no? Yun, medyo lang din, balance lang ha. Tingnan natin ang iyong coming. Sana wala kang malaman na katotohanan dito pagdating sa health. Pero there's a possibility na may malaman ka na may health issue or maybe alam mo na siya o maaaring sinusuportahan mo na siya. Pwedeng ganun. What's coming? Taurus. Coming. The Temperance. Ano ito? Ooh. Okay, ang parating sa'yo dito, ganda ng What's coming? Nga. Ang coming sa'yo, there's a reward or there's a success na pwedeng maganap sa'yo, no? Ibig sabihin, may mga good news na pwedeng maganap by the year 2026. Yeah, may mga good news, abundance, and also, meron ka daw aasikasuhin? Hindi ko alam why. Papers and documents. Hindi ko alam kung ano yung papers and documents na yun. Baka may mga new contract situation o may mga pipirmahan ka, susulatan ka, ipapasa ka. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, merong what's coming? Good news kasi to merong mag-a-apology sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. So, iba sa inyo is may marireceive ka raw na blessing. By the year 2026, pwede may mga bibigay sa'yo ng regalo. O lalo na, syempre, pag birthday mo, kailan ba birthday mo?
basta kung pamalo birthday mo. Pero may magbibigay sa'yo ng regalo, gift, pera, parang gano'n. Yun ang coming. Pero mag-ingat ka 'no, kasi why? May nakikita akong babae. May babae, itong babae. May babae, mag-trust ka sa intuition mo, may babae na parang lolokohin ka or tapos ikaw pala 'to 'no, paluga, 'yan. Basta mag-trust ka sa intuition mo, pero merong babae dito na magiging very sneaky siya sa'yo or may pangloloko or puwede siya magsinungaling kasi 'no, dito sa nakikita ko sa'yo. Hoping mapansin mo siya, parang nakikita ko kasi dito parang hindi mo siya mapapansin na parang may hidden sa kanya or may something sa kanya. You need to trust to your intuition dito, ha. Kung titingnan ko siya dito, mag-trust ka sa intuition mo. Dito ka kasi sa ano, kind person sa nakikita ko sa'yo, ha. Wag sobra-sobra. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Also ano 'no, overflowing of happiness darating sa'yo. Hindi ko alam why, pero makakaramdam ka daw nun. Ano 'to, universe? Pagtahak ng bagong journey nagaganap sa'yo, maaaring may mga travel ako na nakikita kasi there's a departure din ako na nakikita sa'yo. Makakaramdam ng mga pagod, hindi naman maaalis yung bullying ano, yan ang coming din sa'yo, may mga bullying situation. Ako lalo na 'pag related to katrabaho, yung puwedeng gano'n ano, tulad ng nasabi ko kanina may mga something rude situation ako na nakikita sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. May nakikita akong mataas na tao, hindi ko alam kung sino yung mataas na tao. Haharap ka ba sa mataas na tao? May haharapin ka ba na mataas na tao? Yan, puwedeng your boss, puwedeng magulang o kaya kung sino man siya basta mataas na tao. May pagharap sa isang mataas na tao. Sa isang mataas, malaki? Sabay gano'n. Ano yun natin malaki? Hindi ko rin alam, eh. Basta nakita ko parang big person yung tao na yun. Parang meron siyang sasabihin sa'yo na na isang pagbabago or katotohanan or the truth, ganyan. Puwedeng pagbabago sa iba, puwedeng truth, puwedeng may malalaman kang sasabihin niya sa'yo, 'di ba? Kung sino man siya, kung ano man siya. O halimbawa kung may mga i-re-renew ka ng mga bagay, 'di ba? Baka yung tao na yun makaharap mo. Tingnan natin ang aware. Need to aware ni Taurus. Need to aware. Look up. The Wheel of Fortune. Need to aware. Ay, the Wheel of Fortune, oh. Wow. Kalalayo. The Temperance and the Temperance. Alam mo, guided ka ng angels mo. You have a guide angel. Okay, need to aware, siguro need to aware mo yung mga magpapaliban. Yan, magpapaliban, aware ka dyan. Maging aware ka rin sa pera mo, no? Sa nakita ko dito. And syempre, maging aware ka rin sa paligid mo. Mag-ingat ka dyan kasi pwedeng may mga tao na ganun pa rin, hindi naman nawawala yun, mga taong inggit, galit, ganyan. And you need to be aware din sa pera mo. You need to try to make it balance. May mga bagay na sinasabi dito na you need to be aware na wag mo nang ulitin yung nakaraan. Hindi ko alam, ano ba ginawa ka ba sa nakaraan na medyo naging mahirap yung outcome by this year 2025, ganyan. Ibig sabihin, kung may mga ginawa ka this year of the 2025 na or 2024, pwedeng ganyan, or mga the past year, pwedeng ganun. Wag mo nang ulitin yung nakaraan. You need to be aware for that, no? Maging aware ka sa mga bagay na yon. And also, maging aware ka rin na ma-loss of control sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Tsaka yung mga kaguluhan, aware ka dyan, mga pabago-bago, o yung mga bahala na situation, ganyan. Yung labanan mo, yung mga pagbabago na pwedeng maganap sa'yo by the year 2026, ganyan. Medyo, kasi ano yan nakasulat na yan sa'yo, no?
nakasulat na yan sa tao kung ano yung magaganap talaga sa atin, sa inyo. Actually, syempre kasama din ako, tao din ako eh. Yun ang nakikita ko sa'yo. Maging aware ka dyan. Yung paulit-ulit na mga bagay-bagay o sitwasyon, yan. No? Maging aware ka dyan. Tsaka yung sobrang gastos, yung hindi ka mag-ipon, yung hindi ka magtiwala sa sarili, aware ka rin dyan. Yung mga pagtatalo, alitan, galit, ganyan. Yung mga bagay, maging aware ka rin na tandaan mo palagi na hindi lahat is minamadali. No? Maging aware ka dyan. Tsaka sa health issue mo din kailangan mo rin daw ng self-care. Anong outcome ni Taurus? Outcome ni Taurus? Year 2026. Oy, Devil. Ito. Galileo. What is the outcome? Nakuli, Taurus. Okay, Taurus, outcome mo, sa nakita ko sa'yo dito, the more na you are more on thinking, you're using your intelligence, the more na mas gagamitin mo yung intelligence or your wisdom, at mas more ka magpo-pursue sa mga bagay na gagawin mo or pursuing your idea, there's a victory and success happen into your life. Mangyayari yun. No? Kumbaga, you need to use your head when making a decision and you need to see the fact of the situation, yun ang sinasabi dito. Magkakaroon ka ng victory and success. At kung hindi ka mapanghihinaan ng loob sa mga bagay na gusto mong sabihin, gawin, aksyonan, simulan, alisin sa buhay, you will be success. Kung may mga bagay ka na rin na itatama, you will be success. For the year 2026, ang sinasabi dito, pwede ako magdagdag ng awareness sa inyo. When it comes to awareness, iwasan mo na maabuso ka. Kasi pwede kang ma-scam. Pwede may mga mag-undervalue sa'yo. Pwede rin na wag kang masyadong gagamit. May sinasabi kasing mga card situation by the year 2026. Hindi ko alam in what way yung card. Siguro kung magkakaskas-kas ka ng mga card or any situation of related yung card, ganyan, card issue, pwedeng ganun, or yung mga debit card na may mga utang na hindi nabayaran, may mga nangutang na hindi nagbayad, pwedeng ganun, pero mag-ingat ka sa mga scam. Yan, mag-ingat ka sa mga gift string, yung mga, eto, pag binili mo to, libre to, eto, pag kinilik mo to, makukuha mo to, yan, mag-ingat ka doon kasi baka isa rin yun sa pwedeng click ka ng click, ma-scam ka. Mag-ingat ka pa rin sa mga scam, Kaya mag-ingat ka rin sa mga tao na, sa mga tao na pwede kang gamitin lang. Yan, may mga taong pwedeng gamitin ka lang nila, di ba, nagpupunas pa ng pupo si Maate. Mga taong makasarili at sakim. Alam mo ba na may tao na magiging unfaithful or there's a liar person? Ako na nakikita, may taong magiging ganun sa'yo. Mag-ingat ka na lang. And you need to be aware din doon sa bagay na yun. Pero tandaan mo palagi mong gamitin yung intelligent and intellect and your wisdom by the year 2026 and you will be successful or there's a victory and success na magaganap sa'yo. Tama, ang dami mga magandang diba? Aces. Mag-ingat ka pa rin, no? Tandaan mo palagi yung sinabi ko, huwag kang magmamadali sa lahat. Arigato naman si God bless.